Umabot sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga uniform personnel na naideploy sa Rehiyon 1 para sa National and Local Midterms Election 2025. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benigno C. Sumawang, ang Chief ng Regional Public Information Office ng Police Regional Office 1 na nasa kabuang 9,288 ang kanilang mga tauhan na tututok sa halalan. Bukod dito, mayroon ding ibinigay na suporta ang iba pang ahensya gaya ng Bureau of Fire Protection na nagbigay ng nasa 1,052 tauhan. 77 na tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines na kinabibilangan ng Army at Air Force at 104 na tauhan naman mula sa Philippine Coast Guard. Anya nakapaglagay na sila ng kanilang mga tauhan sa kabuang polling centers na nasa 2,684 kung saan sa Pangasinan mayroong 1,204, La Union na may 416, Ilocos Sur na may 667, habang sa Ilocos Norte naman ay mayroong 397. Bukod sa mga polling centers, mayroon ding mga pulis na naka-assign sa mga COMELEC warehouses, COMELEC offices, kontrabigay complaint centers at quick reaction teams sa bawat border control. Mayroon ding reactionary standby support force na nakahanda sa regional headquarters at sa 4 na police provincial offices. Samantala, nasa 174 naman na tauhan nila ang ipinadala sa PROBAR o sa parte ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na magsisilbing Special Electoral Board. Wala namang itinalagang backup na police para sa Electoral Board sa Region 1 dahil inaasang mapayapa ang halalan dito. Samantala, nanatiling 12 pa rin ang nasa areas of concern sa rehiyon kung saan wala naman sa mga ito ang naitaas sa kanilang kategorya, habang hindi pa anya nadadagdagan ang nag-iisang kaso ng election-related incident na naitala sa lalawigan ng Ilocos Norte. Alinsunod sa direktiba ni Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil at ng ating Regional Director, Police Brigadier General Lou Prias Evangelista, ay masinsinang inilatag at kasalukuyan ng ipinapatupad ng Police Regional Office 1 ang komprehensibong election security plan na naglalayong mapanatili ang kaayusan bago, habang at pagkatapos ng araw ng halalan. Bilang bahagi ng paghahanda po, mahigpit ding binapantayan ang bawat membro ng PRO-1 upang matiyak na sumusunod ang lahat sa itinakdang alituntunin ng batas. Alinsunod dito, yung deployment po natin, ang deployment natin sa mga polling center ay umaabot po ng 2,684 na kapulisan, kung saan sa Pangasinan ay mahigit na 1,000 or 1,204, sa La Union ay 416, sa Ilocos Sur ay 667 at sa Ilocos Norte ay 327. Sa mga polling center lang po yan. Meron din po tayong deployment sa mga COMELEC warehouses, COMELEC offices, kontrabigay complaint center, at hindi lang yan, meron din tayong mga quick reaction team na kung saan sila sila ang mag-augment o ipa-prioritize nila yung mga areas of concern na mas nangangailangan. Hindi lang yan kasamang Bombo Oliver, kundi meron tayong personnel sa mga border control upang masiguro din na walang papasok na anumang makakasira dito sa ating eleksyon. At meron din tayo na yung sinasabi natin na RRSF or Reactionary Standby Support Force, na ito po ay yung mga nandito sa regional headquarters. Meron din sa ating mga provincial offices na pwedeng rumisponde sa anumang sandali. Kung susumahin natin, umabot tayo ng 9,288. Hindi pa kabilang dyan yung mga deployment ng ating mga friendly forces or friendly units katulad ng Bureau of Fire and Protection, na kung saan ay nag-commit sila ng 1,052. At sa Armed Forces of the Philippines, from Army and Air Force ay 77, at sa Philippine Coast Guard ay 104. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay ang National Headquarters. Pero kung meron man silang ibibigay ay mas makakatulong pa ito sa pagpapanatili natin ng seguridad. At kung sa augmentation naman natin ay mayroon tayong 194 na PNP na pumunta sa PROBAR, kung saan ay sila ay magsisilbing Special Electoral Board.
Oo, kasama nga Bombo Oliver, sila ay madideploy sa Maguindanao del Norte. Itong 194 na kapulisan natin. At so far dito sa Region 1, since naiko-consider natin na mapayapang region na ay wala po tayo yung sinasabi nating backup na electoral board, kundi yun lang pong ipinadala natin sa PROBAR. Yes, itong mga napanggit na ito ay lalong higit, itong mga nasa polling center ay nakadeploy na yan. At yung galing naman dito sa regional office na pupuntang tutulong sa mga probinsya ay isinakay na rin sila ng ating ng ating bus, ng ating mga patrol vehicle upang tumulong din sa mga kanya-kanyang probinsya na kanilang pupuntahan. As of now, sa PROBAR lang tayo nagbigay ng additional na tropa natin. So far sa kabuuan ng Region 1, sabi mo nga kanina yung sa shooting incident, since meron pa rin nangyayari ay lalo nating paitingin yung ating police presence at yung sabi nga ni Chief PNP, strong checkpoint, maximum police presence at ang ating mga commanders on the ground ay talagang mag-i-inspect at para maiwasan ang ganitong mga insidente. Ang ating regional director ay araw-araw umiikot para masigurado na yung mga personnel natin, ang ating mga inspector para mga police provincial officers ay talagang ginagawa yung kanilang kaukulang trabaho. Isa lang yung ating election-related incident mula nung January 12. Mula nung nagsimula yung pagdeklara sa kanila, ay nanatili po yung kanilang kulay. At nanatili pa rin na yung bilang natin ay may kabuuang 12 o 12 sa buong rehiyon. Mula sa pamunuan po ng Police Regional Office 1 at ng ating Chief PNP ay patuloy po tayong nananawagan sa ating mga kapulisan na maging yung sinasabi na apolitical, sundin natin yung ating kaukulang trabaho upang mapanatili natin. Actually, meron tayong ibinaba sa kanila na dapat nilang sundin yung do's and don'ts na sinasabi natin while nandun sila sa polling center. At yan ay dala-dala nila upang hindi nila malimutan yung ating mga gagawin. At sa atin namang mga kababayan ay titiyak po namin na handang-handa ang inyong kapulisan sa Rehiyon 1 para sa darating na halalan. Hindi lamang ito paghahandang pisikal, kundi higit sa lahat, paghahanda ng kaisipan at damdamin upang masigurong patas at walang kinikilingan ang inyong kapulisan. Kaya muli po sa ating mga kababayan ay hinihikayat po namin ang inyong kooperasyon sa pamamagitan ng pagiging mapagmatsyag at maagap sa pag-ulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa inyong mga lugar po. Sinuguro naman ni Lieutenant Colonel Sumawang na handang-handa na ang kanilang hanay para sa anumang pangyayari bago, habang at pagkatapos ng halalan dahil sa mga naunang pagbibigay ng briefing sa kapulisan at sa patuloy na pagbisita ni Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista sa bawat lugar sa rehiyon. Para sa Davao 2025 coverage, Bombo Oliver na kumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!